Okay, hello everyone. Ang ile-lecture ko ngayon, dalawang positive psychology concepts, kaya ko ito ilalagay under positive psychology. Pag-uusapan natin ngayon ang pinagkaiba ng self-esteem sa self-efficacy. One of the reasons kung bakit ko rin gustong i-discuss to, marami akong psych majors na naririnig, binabaliktad nila yung usage ng dalawang concepts na yan, na hindi dapat. Kasi nga, iba ang definition ng self-esteem sa definition ng self-efficacy. So again, si mga psych majors dyan, hindi nyo dapat binabaliktad ang usage of the following terms. So yan ang goal ng lecture natin for today. Ma-differentiate ninyo ang pinagkaiba ng self-esteem sa self-efficacy. Sabi ng APA, ang self-efficacy is your overall certainty na kaya mo mag-perform given a certain challenge. So, kung makikita niyo dito sa slide, no, kapag nasasabi mo yung words na I got this, kaya kong lagpasan itong challenge na to, then you are expressing self-efficacy. Gaano ka kasigurado na kaya mong lagpasan ng isang problema or ang isang challenge, yun yung tinatawag na self-efficacy. A more popular term, ito mas maraming gumagamit ng term na to, no, is self-confidence. So pareho lang yan. Self-confidence and self-efficacy pareho lang. It's just that ang self-confidence, popular level, ito yung naririnig natin sa pang-araw-araw na conversation natin, while self-efficacy, scientific term. Ito yung ginagamit natin sa textbooks and journal articles. Basta ang keyword lang dito is the word challenge. Gaano ka kasigurado na kaya mo ang isang challenge? Kaya lumalabas ang self-efficacy ng tao kapag meron siyang challenge na kaharap. So that's one way to differentiate self-efficacy from self-esteem. Ang self-esteem kasi, hindi mo kailangan ng challenge para i-express mo yung self-esteem mo. Okay? So mamaya pag-uusapan natin yan. Some examples of challenge na magpapalabas ng self-efficacy mo are the following. Yung mga students dyan, you can relate. Halimbawa, meron kang test, meron kang exam. Habang sumasagot ka ng exam doon, ine-express mo yung self-efficacy mo. Kapag iniisip mo na kaya mong ipasa itong exam, kaya mong sagutan lahat ng items na yan, self-efficacy yan. Sa sports, na-express din yan. Kapag meron kayong kalaro na team na mas malakas sa inyo, pero confident kayo na kaya nyong talunin yung team na yan, kasi meron kayong teamwork, nag-practice kayo ng mabuti, self-efficacy yan. May problema ka sa utang, sinisingil ka na ng 3,500 at the end of the month, pero kung sigurado ka na mababayaran mo yung utang mo at the end of the month, ine-express mo yung self-efficacy mo. Or may away kayong mag-asawa, pero confident ka na magkakaayos din kayo. So, meron kang social self-efficacy. Confident ka na maayos niyo yung mag-asawa. May sakit ka, pero confident ka na kakayanin ng katawan mo. Confident ka na makakalabas ka rin ng ospital. Self-efficacy ang tawag doon. O, last one, para talagang gets na gets nyo ang self-efficacy, tumirik yung kotse mo sa daan. Pero confident ka sa mechanical skills mo. Nagme-mekaniko ka. Sure ball ka na kaya mong paandarin ulit yung tumirik mong kotse, you are expressing your self-efficacy. In the Bible, isa sa mga paborito kong parts that I use to explain self-efficacy, yung nasa 1 Samuel 17, the very popular fight between David and Goliath. The different characters in this passage nagpapakita ng iba't ibang levels of self-efficacy. Halimbawa, si Goliath, in this passage, you can see mataas yung self-efficacy niya. Confident siya na kahit sinong Israelite ang humarap sa kanya, dudurugin niya. Given his height, given his strength, given his experience. Kaya si Goliath, in this case, nagta-trash talk, if you will just read the passage. Saan nanggagaling yung kaniyang motivation to trash talk the Israelites? Kasi nga, mataas yung self-efficacy niya. Okay? On the other hand, yung china-challenge niya, yung Israelite nation, mababa ang self-efficacy. As you can read in verse 11, on hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. I-highlight ko yung words na dismayed and terrified, mga signs yan na mababa ang confidence ng tao. At ito yung nararamdaman na emotions ng mga
Israelite. So, paano mo malalaman na yung confidence mo mababa kapag punong-puno ka ng negative emotions such as being dismayed or being fearful? Kaya ang isang insight na pwede rin nating matutunan dito, no, in connection to the psychology of success, one sure way para pumalpak ka sa ginagawa mo is habang ginagawa mo yung something, kung ano man yon, punong-puno ka ng fear. Low efficacy increases chance of failure. Kaya kung gusto mong tumaas yung success rate mo in doing something, ano ang dapat mong gawin? Kailangan siguraduhin mo na habang ginagawa mo yung task na yon, mataas ang iyong self-efficacy. Kaya nga sa mga basketball games, tinuturo din dito sa sports psychology, mahalaga yung coach, no? Kinakausap yung mga players niya before a game. Before harapin nila yung team na challenge sa kanila. Bakit nagpe-pep talk si coach? Bakit minomotivate niya? Bakit may mga magagandang words siyang sinasabi sa team? Para tumaas yung efficacy ng mga players, bumaba yung level of fear, tataas yung chance of success or chance of winning the game. Kasi ganyan talaga, oras na gumagawa ka ng isang bagay na punong-puno ka ng fear, most likely papalpak. Magfe-fail yung ginagawa mo. So ang application dito, kung meron kang gustong gawin, at yung gusto mong gawin na yon is gusto mong maging successful, gusto mong pumasa sa test, gusto mong manalo sa game, gusto mong magawa ng maayos yung assignment sa'yo, one way to do it to ensure that you will be successful is to increase your efficacy before you do that something. Alright? So ituloy natin doon sa Bible, ang isa pang character na mataas ang efficacy other than Goliath, nakahanap siya ng katapat kay David. Hindi pa hari si David dito, shepherd pa lang siya. So David, upon hearing the trash talk of Goliath, prinesenta niya yung sarili niya kay King Saul, siya raw ang lalaban kay Goliath. Now, for King David, hindi pa pala siya king. For David, to present himself to Saul. At this point, what does that tell you? Mataas ang efficacy niya. Hindi naman siya pupunta, ipepresenta yung sarili niya kay King Saul kung mababa yung self-efficacy niya. Okay? So, this is an indication na mataas ang self-efficacy ni David kasi meron siyang initiative. Yan pa pala. Isang indication na mataas ang confidence mo, ikaw yung nag-i-initiate. Ikaw yung nagsisimula ng behavior. Ikaw yung magpepresenta na ikaw na ang gagawa. Kapag may ganong urge ka, ikaw yung mag-volunteer. Most likely, mataas ang efficacy mo. Kaya yung mga tao na mahilig mag-volunteer, ang prediction dyan, most likely kaya sila mahilig mag-volunteer, mataas yung self-efficacy nila. Confident sila na kaya nilang gawin yung task na vino-volunteer nila yung mga sarili nila. Okay? Now, before we leave self-efficacy and move on to self-esteem, linawin ko lang na ang self-efficacy is a variable that we can measure. Kaya natin to sukatin in the field of psychology, meron tayong instruments dyan. Isa sa mga pinakasikat, General Self-Efficacy Scale or GSES for short. If you read the literature on self-efficacy, marami mga researchers, kapag sinusukat nila yung self-efficacy ng tao, ito talaga yung instrument na ginagamit nila. So, hindi lang natin tinatansya-tansya kung gaano kataas or kababa yung self-efficacy ng tao. No? Wala sa itsura yan, wala rin sa words yan. Minsan kasi, pinagkakamalan natin na yung tao mataas ang efficacy simply because nagyayabang siya. But it could be a bluff. May mga tao na mayabang lang through words, pero sa totoo lang, deep inside, mababa ang confidence. So, hindi natin pwedeng gamitin, basihan, yung words na sinasabi ng isang tao para mapatunayan na confident siya. Minsan, ano lang yan, nagloloko lang yan. No? The best way, still the best way, to measure a person's self-efficacy is through the use of psychological instruments tulad ng GSES. Punta naman tayo sa self-esteem. Ibang-iba ito sa self-efficacy. Ang self-esteem naman, gaano kaganda ang tingin mo sa sarili mo, sabi ng APA. So, self-concept are perceived to be positive. So, ang keyword dito is the word worth. Pwede ring value. Gaano mo kagusto ang sarili mo? Gaano ka-valuable sa tingin mo ikaw bilang tao? Yan. In a scale of 1 to 10, how important you think you are, yan yung self-esteem. Kaya yung mga tao na matataas ang self-esteem, most likely,
yung mga words na ibibigay nila sa sarili nila mga magaganda. Pag mataas self-esteem mo, iniisip mo, you're beautiful, unique ka, special ka, wanted ka, okay? O star ka, priceless ka, mahalaga ka, VIP ka. Yan. Kapag ganyan yung tingin mo sa sarili mo, most likely, mataas ang self-esteem mo. So, yung mga taong matataas ang self-esteem, ito yung mga statements na sinasabi nila sa sarili nila or to other people. Okay? So, kapag meron kang worth, may value ka sa sarili mo, ano sasabihin mo? May kwenta akong tao, I am a very lovable person, mahalaga ako, tratuhin mo ako ng tama, wag mo akong bastusin kasi mahalaga ako. Meron akong value, wag mo akong tratuhin parang basura. So the reason why a person will say these words, bakit? Kasi mataas yung kanyang self-esteem. Ngayon, in connection to mental health, i-connect na rin natin to, no? Ang self-esteem, at marami tayong mga evidences dito, no? It can predict a person's mental health. Ibig sabihin, kapag maayos ang self-esteem mo, most likely maayos din ang mental health mo, and vice versa. At ito ang problema ng maraming tao ngayon, no? Kapag bumagsak ang self-esteem, babagsak din yung mental health. If you read the literature on depression, isa yan sa mga predictor variables kung bakit nadidepress ang tao dahil mababa ang self-esteem. Maraming mga negative psychological events nangyayari kapag lagpak ang self-esteem ng tao. No? This is one good article to read that will connect low level of self-esteem with depression. I-download nyo na lang Google Scholar nyo and then you can just read this on your own. O, kaya ang isang application dito, kung gusto natin maging maganda yung mental health ng tao, kinakailangan masustain natin yung level of self-esteem nila. Gagawa na lang natin ng ibang lecture yan, kung ano ba yung iba't ibang paraan para mag-increase yung self-esteem ng tao at masustain yung mental health nila. Okay? Again, I highly recommend you read this article. Tulad ng self-efficacy, ang self-esteem, nasusukat din yan, meron din tayong scales to measure self-esteem. At ang isa sa mga go-to scales pagdating sa self-esteem, yung tinatawag natin Rosenberg's Self-Esteem Scale, also known as RSES. So, i-Google Scholar nyo na lang, pero i-zoom in ko dito para makita nyo yung mga items. At makita ninyo, no, what does it mean to have self-esteem. So, the higher you score in the following items, assumption is, mas okay ang iyong self-esteem. Okay? O nga pala, parang hindi ko nagawa ito kanina sa self-efficacy. Balikan natin. Yan. These are the items naman that will determine your level of self-efficacy. Basahin nyo on your own para magkaroon kayo ng idea how self-efficacy is different from self-esteem. So, magkaiba yung mga items dyan kasi nga, magkaibang konsepto yan in the field of psychology. Kaya nga sabi ko, wag nyong pinagpapalit-palit, wag nyong binabali-baliktad. Make sure na tama yung usage nyo ng self-esteem at ng self-efficacy. Now, the thing is, again, in summary, no, anong pinagkaiba ng efficacy sa esteem? They ask different questions about a person's psyche. Kapag ang tanong mo, does the person feel capable? Kaya ba niya yan? Self-efficacy yon. Pero pag ang tanong mo, gaano kaimportante ang tingin niya sa sarili niya? Now, that's a question of self-esteem. Iba yung kaya ko to sa I am special. Although they are different, according to studies, they are related to one another. Ibig sabihin ng related dito, they can influence one another. So, hindi sila super independent from each other na wala na silang kinalaman sa isa't isa. Kasi nga, studies show, they can affect one another. Like for example, ang self-efficacy, pwedeng ma-impluensyahan yung self-esteem mo. One good example, si LeBron James. Mataas ang self-efficacy ni LeBron James para sabihin mo to in front of the world sa isang interview that you are the best player in the world, for sure, mataas ang self-efficacy mo. At dahil alam ni LeBron na magaling siya, alam din niya na mahalaga siya, importante siya sa mga teams na kumukuha sa kanya. Kaya dyan nanggagaling ang lakas ng loob ni LeBron James na humingi ng malaking sweldo. Bakit confident siya na humingi ng malaking sweldo? Kasi alam niya yung worth niya. Bakit niya alam yung worth niya? Saan nanggaling yon? Sa self-efficacy niya.
Dahil alam niyang magaling siya, alam niyang mahalaga siya. Self-efficacy influencing self-esteem. But the reverse is also true, no? Pwede ring baliktad. Ang self-esteem naman, pwede ring ma-impluwensyahan yung self-efficacy ng tao. Ito raw yung pathway of influence, sabi ng mga researchers. Yung self-esteem kasi, kapag healthy ang level niyan, nag-generate yan ng positive energy. And in the field of positive psychology, yung positive energy na yan, ang pinakamalapit na term dyan is motivation. Magkakaroon ka ngayon ng gana na gumalaw to achieve things that you want to achieve. So, mataas ang self-esteem mo, nag-transform yan sa motivation. Yung motivation na yon, papagalawin ka niyan para ma-achieve mo yung mga gusto mong i-achieve. And the more na na-achieve mo na yung mga tasks na gusto mong ma-achieve, lalong tumataas yung confidence mo sa sarili mo. So yan yung pathway from self-esteem papuntang self-efficacy. Magandang halimbawa dito yung storya ni Yorme Isko. Nagsimula siya na mababa yung self-esteem niya. Kasi nga, paulit-ulit naman niya sinasabi to sa mga speeches niya, lumaki siya sa basura. So there was a time in his life na na-equate niya yung sarili niya sa basura. Maliit yung worth na inattach niya sa sarili niya. Feeling niya ka-level niya yung mga basura until may mga tao sa show business nakita yung value niya. Trinato siya ng tama, in-improve yung life condition niya. And so, nung na-feel yan ni Yorme Isko na may value siyang tao, nag-generate yon ng positive energy, again, also known as motivation. Yun. So, nung na-discover na siya sa showbiz ni Kuya Germs, na-feel motivated si Yorme Isko. Again, saan galing tong motivation na to? Sa self-esteem. Tumaas yung value niya sa sarili niya. Kasi yung ibang tao, nakita yung value niya sa sarili niya. 'Di ba? So, parang nag-spill over yung self-esteem na yon sa motivation. At yung motivation na yan na na-feel ni Yorme Isko, habang tumatagal siya sa showbiz, yan yung ginamit niya para maka-achieve ng maraming bagay such as educational achievements. Kaya si Yorme Isko, habang nag-aartista, tinuloy-tuloy niya. Saan niya nakukuha yung energy para ipagtuloy-tuloy niya yung self-improvement niya? Educationally, galing sa self-esteem. So, tinapos niya yung elementary, tinapos niya yung high school, hindi pa rin siya huminto. So nag-Arellano, nag-PLM, hanggang sa pataas siya ng pataas na kapag Harvard University na. So every time na makaka-achieve siya ng something dito sa kanyang educational side, tumataas yung overall level of self-efficacy niya. At sa tingin ko, yung pinaka-peak nung self-efficacy ni Yorme Isko, nangyari yan nung nag-decide siya na tumakbo bilang presidente for president ng Pilipinas. Hindi naman siguro magpa-file ng candidacy si Yorme Isko para maging presidente kung mababa ang self-efficacy niya. The fact na ginawa niya to, it shows na talagang nasa high, nasa peak level yung self-efficacy niya. At again, saan nagsimula yan? Babalik tayo dito sa framework. Meron kasi nakakita ng halaga niya. Nagsimula doon, napunta sa high level of self-efficacy. So in summary, ito yung napag-usapan natin in this short lecture, Self-efficacy is not equal to self-esteem. Iba yung sabihin mo na kaya ko to sa mahalaga ako. 'Di ba? Pwedeng pwedeng iniisip mo na kaya mo pero hindi ka mahalaga. Pero pwede mo ring sabihin na mahalaga ka, hindi ibig sabihin nun confident ka na kaya mo. Okay? Those are two different concepts. Yet hindi ibig sabihin that they are independent from one another. They are very related to each other. One can affect the other. Self-efficacy can lead to self-esteem. Self-esteem can lead to self-efficacy. Ngayon, application. Anong mapapala natin in this lecture? Number 1, sana ma-realize ninyo na ang self-efficacy and self-esteem are different roads to mental health. In the language of clinical psychology, ang self-esteem at ang self-efficacy, mga protective factors yan against poor mental health. Ibig sabihin, kung gusto nating maiwasan na magkasakit tayo mentally, ayaw natin magkaroon ng depression, ayaw natin magkaroon ng anxiety, one way to protect ourselves from those conditions, pataasin natin yung self-esteem at self-efficacy natin. Gagawa na lang natin ng ibang lecture yan, kung papaano pinapataas ang self-esteem at self-efficacy.
Also, dahil positive psychology to, ang isa pang application dito is yung self-esteem at yung self-efficacy can also lead to happiness. Pampasaya yan. So yung mga tao na malulungkot, gusto nyong sumaya sa buhay, hindi muna pera dapat yung hinahabol nyo. Hindi muna achievements dapat ang hinahabol nyo. Anong dapat muna habulin? Pataasin ang self-esteem at self-efficacy. Because studies show in positive psych, mas mataas itong dalawang variables na to, it strongly predicts a person's overall level of well-being or happiness. O kaya yung mga malulungkot dyan, yan ngayon yung pag-aralan ninyo. Paano tumaas ang self-esteem at self-efficacy? In the future, gagawa natin ng ibang lecture yan. Ihabol ko lang pala, kanina nalimutan ko lang din sabihin, dito sa mental health, ang isa pang application dito is, kapag may kakilala kang poor ang mental health, may something na, may depression na, mataas na yung anxiety. Now we know kung paano natin sila tutulungan. Huwag lang natin sila turukan ng antidepressants, which some psychiatrists do. Okay? Ang isang paraan dyan para mag-improve ang condition ng taong mababa ang mental health, gawan natin ng paraan na mag-increase yung self-esteem at self-efficacy nila. Okay? Now, last slide. Gusto ko lang din dito i-promote yung God's Word in connection to self-esteem and self-efficacy. Isang paraan para tumaas ang value ng tao sa sarili niya at confidence ng tao sa sarili niya is by applying principles of the Bible. I can go all day in connection to that. I have an entire lecture, kaya lang wala tayong enough time. Ang sinasabi ko lang dito, ang dami-daming principles ng Bible na tinuturo ng Bible, na kapag sinunod mo, ang overall effect nun, tataas ang self-esteem, tataas ang self-efficacy, which leads to happiness. Kaya inline dito yung general findings in spirituality. Bakit karamihan ng mga tao who are highly spiritual, mataas ang well-being? Kasi yung mga taong matataas ang spirituality, ina-apply nila yung mga biblical teachings that naturally increase their self-esteem and self-efficacy. Kaya tumataas yung happiness nila. Again, yan yung isa sa mga lectures na ginagawa ko ngayon. Ipapakita ko sa inyo what are the different teachings of the Bible na nakakapagpataas ng self-esteem at self-efficacy, which leads to happiness. Bottom line, if you want to be happier, if you want to have a better mental health, reading God's Word, meditating on God's Word, applying in your life God's Word is one sure way to do it. Alright? So, yun lang. Sana marami kayong natutunan dito sa short lecture natin sa pagkakaiba ng self-esteem and self-efficacy. If you have questions or other examples, ilagay nyo lang dyan sa baba, sa comment section. Sana nakatulong tong video na to. Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.